What's up mga tamago? Ano, lagay sa inyo lahat. And today's episode ay pag-usapan natin itong tungkol sa Lord. Sabi nga nila kapag ka may Lord NFT ka na dito sa Wild Forest, instantly meron ka ng castle mga tamago. So yun yung equivalent ng land sa ibang NFT games. Ngayon alamin natin kung bakit sa tingin ko talaga magmamahal ang mga Lord NFT lalo na sa grand launch ng Wild Forest. Huwag na natin patagalin to, tara na, let's go. Grabe naman yung intro na yun, may mga pasuntok-suntok pa. Pero nandito na nga tayo sa Substack ng Wild Forest mga tamago. Dito kasi diniscuss kung ano yung pakinabang ng mga Lord NFT owners. So grabe pala yung nabasa ko mga tamago. Kapag kasi meron ka ng Lord dito, maa-unlock mo na automatically yung iyong sariling kampo. Ito po ay katumbas ng mga land pagdating sa ibang games. Dito sa kanila mga castle. So dito may 4 na klase mga tamago. Ito Chateau kapag ka may rare Lord ka. Epic Lord mayroon kang tower, magagamit mo na yan in-game. Legendary Lord meron kang castle. At kapag Mystic Lord Citadel mga tamago. So ito pong mga to ay may mga karakteristik. Kapag ka nakakita kayo ng logo na ganito sword, ang ibig sabihin yan pwede mong palevelin ang inyong mga sariling units. So syempre sigurado may time duration yan, mag-iintay ka. Tignan natin mamaya kung libre ba o may bayad, kung anong advantage yan. Pagka naman ganito ang logo mga tamago, ibig sabihin niya recruitment camp, mint free unit NFT, ibig sabihin libre. So let's see kung ilan ba ang binibigay kasi nakikita ko dito sa Epic Lord meron ka laging isa na pwede mong ma-mint, pwede mong ibenta yung lagi or gamitin mo para mag-progress ka dito sa laban, tumaas ang iyong leaderboard. Kapag ka naman Legendary Lord ang hawak mo, magkakaroon ka kagad ng castle. So dito sa castle, ganun din, pwede ka magpa-level ng 4 na units dito. Meron kang 2 libreng mint galing sa iyong castle. Di ko lang alam, baka may gas fee. And eto nakikita natin may beer. Ang sabi dito tavern, buy unit NFT for FGLD. Ibig sabihin mga tamago, ito yung forest gold. Ito yung mga gold sa laro in-game. Yung forest gold na yan ginagamit natin sa pagpapalevel ng mga characters. Yan ay hindi pwedeng ipapalit. Pero dito kapag ka ikaw ay may castle, pwede mo tong magamit pambili ng NFT mga tamago. Makakabili ka ng NFT gamit ang forest gold. Wala ka nang inilabas pang karagdagang gastos. At itong mga units na to mga tamago pwede mong ibenta sa marketplace. At ito na nga, Mystic Lord Citadel. 6 na units ang pwede mong i-upgrade dito ng sabay-sabay. Meron kang 4 na libre mint free unit NFT at pwede ka ritong bumili ng NFT units mga tamago hanggang 2 beses na gamit ang forest gold lamang. Ang kinaganda dito, yung forest gold na-earn natin in-game. So nabubuksan natin, nakukuha natin yan sa mga chests at lalong-lalo na dun sa battle pass. Kaya ang ganda nito kapag ka ikaw ay naka-premium battle pass mga tamago. Sa nakikita ko rito mga tamago, mukhang from Epic Lord hanggang Legendary and Mystic Lord sila ang magiging provider ng mga NFT sa mga susunod na panahon. Tingin ko dito sobrang magiging valuable kapag ikaw ay holder ng mga Lord. Sabi nga nila rito, wag naman malungkot yung mga hindi Lord owner kasi yung mga castles na yan maa-unlock nyo rin by reaching high leagues. Ibig sabihin sa leaderboard siguro pwede kayong mag-unlock nitong mga castle na to by using WF tokens. So ang ganda ng utility ng WF tokens mga tamago kasi maa-unlock mo yung mga perks na yan. Ngayon, ang mga NFT Lord mga tamago transferable naman. Pero itong mga castle na to mapapalipat din kapag ibinenta mo yung Lord mo. Kung nga kanino yung Lord siya ring owner nitong mga castles na to mga tamago. Ang initial base mo dito ay Campfire. Then pag nagpa-level ka mga tamago, pwede kang makarating nito Chateau, Tower, Castle, and Mystic. So sinasabi nga nila rito na yung Campfire nagge-generate pala ng forest gold yun. Hindi lang daw tong forest gold ang nakukuha dito sa Campfire, meron ding unit shard. So meron naman total capacity lang to na kapag ka na-reach natin, matitigil na yung pag-generate ng forest gold and unit shard. So kapag napuno na yung capacity, kailangan lang kolektahin ng owner yung kanyang mga daily rewards. And ayun, magpupuno na ulit ito ng FGLD and shards. Mas discuss pa natin mga tamago kung ano-ano ba yung mga types ng camp. Meron siya mga iba't ibang function dito. Pag-usapan natin yan sa susunod. Kahit hindi ka Lord owner, pwede mo naman ma-access itong mga castles na to. Yun nga lang mga tamago, makikipagbalagbagan ka talaga, makikipag-grind ka kasi mayroong certain league na kailangan mong ma-reach. Imagine, ang dami natin, lahat tayo nakikipagbalagbagan, gusto nating ma-reach yung level na yon para tayo ay manalo, makuha yung mga perks na yan, libreng NFT, libreng upgrades. Napakaganda ng mga benefit na ipinapakita rito kapag ikaw ay Lord NFT owner. Alam naman natin
natin na kapag nasa higher tier league ka dito, nasa mataas ang rank mo, naandun din ang mataas na reward sa token. Wala pa akong information regarding sa kung paano ba tayo kikita ng WF dito, pero yun nga sa tingin ko, leaderboard to mga tamago. Ang bentahan ng rare na lord, ito yung pinakamababa, nasa $1,000. So mahigit 50 mil mga tamago. Mahal pa rin to, and tingin ko habang wala pang update, patuloy pa rin ang pagbaba nito. Pero kapag ka inilabas na yung panibagong pre-sale, palagay ko tataas ng bahagya, pero hindi na ganun lolobo itong rare kasi halos wala naman siyang pakinabang bukod dun sa pag-upgrade lang, at iisa lang ang kapasidad mo nun. Depende siguro sa hype pa ng game, at hindi pa rin kasi na ilalabas ang ibang perks and benefits kapag ka lord owner ka. Sabi nga nila may papalabas na pre-sale na naman, so let's see, tignan natin kasi ang priority dito sa pre-sale na to mga tamago ay mga lord NFT holder. So meron tayong dalawa, yung isa po ay epic, yun yung akin, at meron tayong rare, yun yung nasa barangay. Hindi ko pa alam kung paano ang desisyon nila rito. Sabi magintay pa daw ng grand launch tapos gusto nilang ibenta, syempre para may pondo tayo dito sa barangay Tamago. And let's see kung ano pang mangyayari dito kasi ang dami pang lumalabas na updates at feature dito sa Wild Forest. Wala pa rin yung token at wala pa rin talaga yung kitaan. Tingin ko sa grand launch mga tamago, mas mabibigyan pansin, halaga itong mga lord na to, and meron pa ding mga packs na hindi pa nabubuksan. Basta tayo na-secure na natin, meron na tayong dalawa. So ibebenta natin ng rare, pondo ng barangay Tamago. So tingin ko guys, hanggang dito lang muna itong discussion natin. Itutuloy pa natin yan. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan regarding dito sa mga castles na yan. Ano ba ang advantage kapag mayroon ka? Pero napakamahal naman kasi talaga, kung bibili ka niyan. Grabe yun, 50 mil mahigit. Siguro yung talagang mga lehitimong maglalaro nitong game na to, yung talagang gustong-gusto nila. Hintayin nyo nga pala guys, at mamimigay ulit kami nila Alrak ng packs dito sa Wild Forest, pati mga units. So may part 2 yung pag-giveaway natin, huwag kayong mawawala, mag-subscribe kayo dyan at abangan yung ating mga announcement regarding dito sa mga libre at pag-giveaway ng barangay. Gaya ng lagi ko sinasabi, ingat kayo. Tamago out. Halika na't sumama sa aming barangay, samahang masaya, ano pang hinihintay? Kung online games ang iyong gusto, dito ka sa guild ko, solid to. Sa aming community na puro makulit, mga hari na trash talk pero malupit, bawalang iyak.